Hanggang ngayon, marami pa rin nalilito kung talaga bang libre na yung kidney transplant. Kung sagot na ba ng PhilHealth lahat ng kidney transplant through workup, after KT, and through C package. Hanggang ngayon, marami pa rin pong nalilito. And yung iba, nagtatanong pa din. Then yung iba, may doubt din about sa PhilHealth. Ang sabi nila, eme-eme lang. Ngayon, sa video na to, sasabihin ko po sa inyo kung ano ba talaga ang totoo. Totoo po, bago ko sabihin sa inyo yun, ikikwento ko muna yung nangyari sa akin. Way back 2011, na-kidney transplant po ako. May donor po ako noon, under po ako ng social service ng NKTI. Ngayon, during that time, wala pa pong Z package. Na-establish po ang Z package way back 2012. So, 1 year nakalipas ng KT ko. Ngayon, kahit ganun po ang nangyari, wala po akong binayaran. Ang tanging pinakita ko lang po talaga yung show money na 250,000 pesos. And of course, may donor po ako noon, which is yung kuya ko. Ngayon, paano nasabing libre? Under kami ng service. Tapos may discount kami sa check-up. Siguro ang check-up lang, magkano lang, mga 60 pesos lang yung check-up. Binabayaran pa nga namin yun Ngayon sa mga laboratories, may 80% discount. Tapos, meron din pong 60%, 40%, depende po. Meron din naman po, gumagamit po ng guarantee letter. Ganun po kaming kidney transplant, as in wala po talaga kaming binayaran. Pero, gumagamit kami ng guarantee letter kasi nga po, wala pa pong Z package yun. And tinutulungan po kami ng social service ng NKTI, which is sobrang thankful po kami. Alam nyo, paano ba to? Hindi ko sabihin na swerte kayo ngayon pero in terms na pagkuha ng guarantee letter, yung mga ganitong Z package, mas maswerte po yung mga nag-work up ngayon and yung magpapakidney transplant ngayon. Compare sa amin, mga way back 2011 pababa. Sobrang pahirapan po talaga sa guarantee letter. Pero nandiyan naman po sila, yung mga social worker, tinutulungan po kami. Ngayong 2025 kasi, sinasabi po ng PhilHealth na libre po yung workup, kasama na ang donor, kasama na yung pag-workup ng recipient, and during operation, totoo po yun, libre. Pero, lahat naman po meron po talagang sinasabing pero. Ngayon, hindi po ibig sabihin na libre as in zero po na wala kayong babayaran. Let's say may donor kayo, hinihingian kayo ng show money ng NKTI, which is sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, 200,000 pesos kung may donor kayo. Mamaya explain ko sa inyo kung para saan yung show money. Na-explain ko na to maraming beses pero explain ko pa rin po sa inyo. Ngayon, kung wala kayong donor, gusto nyo po mag-hope through cadaver, pwede naman po. Kaso mas malaki po ang show money. Correct me if I'm wrong, umaabot po ng 500,000 to 600,000 pesos. Pa-correct na lang po ako. Ang purpose kasi nun, ayun po yung retrieval ng kidney galing po sa cadaver. Mandated po talaga at kailangan po talaga nun. Ngayon sa private, ibang usapan na po yan kasi mahal po talaga, milyon-milyon po ang gagastusin nyo. Sa sinabi kong amount na yun, ayun po yung cash na kailangan nyo. I mean, hindi naman kailangan ng cash, kailangan nakadeposit sa bangko nyo. Ngayon, ang purpose kasi ng show money, hindi lang naman po sa pag-work up ng isang kidney transplant. Ginagamit po yon as backup. Pwede kayong gumamit ng guarantee letter. Alam nyo, ang show money naman, para din po sa inyo yon. Protection nyo po yon at ng social worker. Mahirap kasi na sasabihin nyo sa kalagitnaan ng workup nyo, ma'am, wala na po kaming pera. Wala na po kaming pagpang-workup. Sayang naman din yung mga ginastos nyo. Sayang din yung effort nyo. Kaya doon lumalabas yung show money. Ngayon sa show money din naman, kailangan nyo rin po maglabas ng pera. Pamasahe, pagkain, pang araw-araw, at ang pinaka-importante po, after kidney transplant, kung saan, since hindi po makakapagtrabaho ang recipient or ang donor, or kung may donor kayo, yun po yung gagamitin yung pera, panggastos, pangkain sa mga bata, pang-inom ng gamot, at lalong-lalo na sa anti-rejection medicine. Dahil sobrang mahal po ng anti-rejection medicine, lalo na kung bago pa po kayong kidney transplant. Depende pa rin po, sa tulad po sa case ko, 60,000 ako per month for 1 year yon. Pababa ng pababa. Meron pa nga po, umaabot ng 80,000, 100,000, so on and so forth, ganun.
Ngayon, um, huwag kayo magtataka kung may show money kasi importante po talaga yan. Kasi isipin nyo, kidney transplant kayo. After nyo, wala kayong pera, sa kayo kukuha ng gamot, sayang din naman yung effort nyo ng pagpapakidney transplant. Lahat mawawala, lahat masasayang. And bago matapos tong video na to, yung sinabi ko sa inyo na show money ko, 250,000, guess what? Hindi po naubos lahat yon. May natira on 200,000. Paano nangyari yon? Gumamit ako ng guarantee letter sa mga gamot ko. Almost 90% ay guarantee letter po ang gamit ko. As long as na merong available sa NKTI, ginagamitan ko po ng guarantee letter. Until now po na 14 years na akong kidney transplant, ganun pa rin po ang ginagawa ko. Gumagamit pa rin ako ng guarantee letter to sustain my medication. Then yung iba na wala sa NKTI, binibili ko na po sa labas. Sana naging malinaw tong video natin. And of course, kung may mga kaibigan kayo naguguluhan, pwede nyo pong i-share tong video na to. And welcome po ako sa mga comments nyo, sa mga suggestions, sa mga additional information. Alam nyo, hindi ko kaya gawin to nang kailangan ko ang tulong nyo. Siyempre, kailangan din natin magbigay ng information para makatulong sa iba. Mahirap kasi na ako lang ang gumagawa. Siyempre, kailangan ko rin ang tulong nyo. Dahil meron akong hindi alam na alam nyo, na may alam ako na hindi nyo alam. Parang ganun. Anyway, sana nakatulong tong video na to. And sana naging malinaw kung nasan man tayo, kung anong ginagawa natin. Mas importante pa rin po ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat.